Hello, everyone, and welcome to ABC All About Canada, a program that informs, educates, and inspires our fellow Filipinos with current happenings in the Philippine-Canadian community. I am your host. My name is Rovic Gloria Canono. I'm an regulated Canadian immigration consultant. And with us today is a fellow RCIC. She is also a insurance advisor. Let's all welcome Haya David. Hello po! Good afternoon, good morning, and good evening everyone sa lahat ng mga manonood natin. That's right. Yes. So, kamusta ka na, Haya? How's everything? Oh, pretty okay naman po. It's been a busy week. There are a lot of work permit applications lately coming to us galing sa Nova Scotia. So, I'm very happy na Kuya Robs contacted me to do a little bit of a talk for today. Mga kababayan, napakaganda ng topic natin ngayon. Kaya kumuha tayo ng tandem kami. Magkakaroon kami ng role-playing. Si Haya magtatanong at ako naman din ang sasagot. Magpapalitan din kami na ideas sapagkat ang topic natin napakaganda. Commonly asked questions. 34 things to know when applying for Canada MBA student with the help of an RCICs. So ito po ay para sa mga gustong pumunta ng Canada as an MBA. Ano ba ang MBA? Haya, and bakit ba maganda ngayon, hot ngayon ang MBA? What's the update ba sa RCIC? So that's a good question, Kuya Robs. MBA meaning it's masters in business administration or any masteral na course po. It's because na recent changes sa regulations and ruling ng mga international students na only MBA students will be allowed to be issued ng postgraduate work permit. So dati, lahat ng DLIs authorized to public DLIs, pwede silang magbigay ng PGWP. But rin yung mga private institutions na may designated courses or programs, right? Na may PGWP. Binago po nila lahat yun and only restricting to MBA students. Siguro itatanong ng mga kababayan natin, ano ba yung PGWP? That's right. So PGWP po is a postgraduate work permit. So ito po isang uri ng open work permit directly for international students na nakapagtapos sa pag-aaral ng mga designated learning institutions, mga schools na nag-i-issue nun. So makakapagtrabaho sila after ng graduation nila. Na yung bang MBA pwedeng isama ang pamilya? Yes. Yes. But right? As long as you meet the criteria, and you have to establish na yung kasal kayo, and of course yung mga birth certificates ng mga bata, generally pwede po. So, to summarize, dalawa ang kagandahan kapag nag-MBA ka. Number one, meron kang post-graduation work permit. Number two, pwede mo isama ang pamilya mo, yung spouse mo, pwede mo magkaroon ng trabaho, open work permit. Yan ang kagandahan na wala na doon sa dati, which is last month lang, kung di ako nagkakamali, o 2 months ago, na pag ultimo yung mag-aaral dito ng college, pwede yung ganyan. Ngayon, naghigpit na po ang IRCC. Okay, so thank you for the information, Haya. So, mga kababayan, pasok na po tayo dito sa 34 things to know when applying for Masters of Business Administration, MBA dito sa Canada with the help of an RCIC licensed immigration consultant na katulad po namin ni Haya. That's right. Yeah. So, susunod-sunod na, Haya, yung tanong mo na 34, so pipilitin nating sagutin. Sure po. Okay, so for our first question, what is the first step when one decides to study in Canada? Okay, so nagkaroon na kayo ng major decision in life. Gusto niyo na mag-aral dito, di ba? So ang una niyo kukontakin ay huwag kayong manood ng mga TikTok at mga kung ano-ano na nandiyan po nagkalat ang mga illegal na mga immigration consultants daw sila, di ba?
Kundi kayo po ay kumontak ng isang lisensyado authorized by Canada government. Ang tawag po dyan, Regulated Canadian Immigration Consultants. Kapag kayo po ay nakakontak ng ganyan, katulad po ni Haya, paano niyo malalaman kung siya po ay isang license nga? Pupunta po kayo sa website ng listahan ng lahat ng RCIC. Ito po ang college-ic.ca. Doon po, search nyo lang, Haya David. Perfect, lalabas, active. So, yun po. Tama. At doon nyo rin po makikita kung sakaling may mga representatives or mga license na lumabag po sa batas. You know, doing the sketch. Nandun din po sila. Suspend. Yeah. So, pag gano'n, medyo wag muna kayo mag-transact sa kanila. Doon muna kayo. Opo, watch out. Opo, you have to protect yourself in the end of the day kasi malaki pong investment ang pagpunta dito as a student. True. Okay. Question number 2. Okay, perfect. So, pag na-deny, pwede po ba tayo mag-apply ulit? Oo nga, kasi merong mga na-deny before na gusto ulit mag-apply. Ang sagot po dyan, yes, pwede po kayo mag-apply kahit na kumuha kayo ng panibagong RCIC o kaya panibagong school na may MBA, pwede po, welcome na welcome. Basta sana yung reasons of refusal nung una, nagawan nyo ng solusyon. Tama. Another follow-up question on that, Kuya Robs, meron bang timeline? Say, for example, na-deny ako today, kinabukasan ba pwede na agad akong mag-apply or kailangan munang maghintay? Ano po ba ang marirekomenda nyo? Ang marirecommend ako, basta i-cure mo yung mga nakasulat doon sa refusal letter, ay pwede kang mag-apply. Of course, kailangan mong kumuha ng renewal doon sa school, kailangan mo ulit mag-enroll. Kung lilipat ka ng school, kailangan mong tumanggap noong tinatawag na letter of acceptance. Meron ako mga cases na na-deny nung kunwari winter opening, nag-apply na nung susunod. Habang fresh pa yung ibang documents nila. Tama. Okay. Good answer. Okay. Next question po. What is an initial consultation? Itong initial consultation na to, mga kababayan, kunwari na-contact ko na si Haya. Okay, magkakaroon kayo sa kanya ng initial consultation. Minsan 15 minutes, minsan 30 minutes. Ito po yung magtatanong yun na sa kanya, paano mo ako matutulungan, anong services mo, etc. etc. Normally, ang initial consultation, may form yan. Kahit na libre, ay dahil nga kami ay licensed, ay under kami ng Canada, meron kami tinutupad na regulation, kahit na libre, meron po kayong pipirmahan lang na, nag-consult ako sa kanya. Doon din po sa initial consultation na yon, magkakaayos kayo kung magkano po yung fees na tatanggapin po ng isang RCIC sa kanyang services na ipoprovide sa inyo. Tama. Lahat tayo nagpa-practice ng ganun kasi ika nga ni Kuya Robs, may sinusunod tayong batas. Mm-hmm. So, it's a good practice na rin po, hindi lang para sa amin, pero para na rin sa inyo, para meron kayong pruweba na binigyan namin kayo ng specific advice. Yun yung unang-unang di ba, meeting na pwedeng may bayad. Yeah, pwedeng may bayad. Kasi pwedeng may bayad, pwedeng wala. Pwedeng wala. Pero whether may bayad o wala, kailangan nyo nang pumirma sa isang initial consultation contract agreement. Ganyan. Tama. I completely agree with that. Pero may follow-up question dyan. Yeah. Ano ba kayo doon sa initial consultation na yun, parang nakabind na kayo sa kanya na siya na ang kukunin nyo talaga? Hindi po. Okay? Initial consultation pa lang ko yan para lang kayo nagtanong. Basta nag-inquire lang kayo. Tama. Yung the one that binds you already, client and representative service agreement po. Yung susunod. Yung susunod na po. So next question number 4, I believe. Who can take an MBA? Alright. Sa Pilipinas, kailangan graduate ka muna ng isang course na normally isang bachelor course, 4-year course, 5-year course, ng kahit na anong course Actually, iba nurse Di ba? Nag-MBA dito. Ipapa-assess naman natin yan doon sa school na plano nyong pasukan at titignan po nila. So, to answer that question, basta kayo po ay college graduate,
bachelor's degree, pwede po kayo mag-apply ng MBA. So that would mean, kuya, no, pag interesado yung aplikante, kailangan muna talaga nilang mag-aral. Not like just a high school diploma. They have to go through that process para makakuha ng degree. Kailangan mo talaga ng diploma. Actually, pag-uusapan yung mag-asawa yan kung mag-asawa kayo. Tama. Sino ba sa atin ang mas mataas ang chance na ma-approve ng MBA? Kasi yung isa, pwede nga magtrabaho At sino naman yung talagang magtatrabaho kahit na more than 8 hours a day? Tama. Okay. So next, question number 5. Again, can I take my spouse and children? Kung pwede, what are the requirements? So we touched upon this a while ago bago tayo wala, kuya. So let's just reiterate po. Okay, so pwede po. Ito nga ang kagandahan sa MBA na wala na kayo dun sa college na estudyante lang. Kaya pinupush namin itong MBA na to. Pwede kayo magsama ng asawa or ng common law. Yung common law sa Philippines ang tawag doon live-in. Okay, nag-live-in kayo ng more than 1 year, merong ebidensya, pwede niyong isama. At yung kasama niyo nga ay magkakaroon ng open work permit. Okay? Ang open work permit, pwede siya magtrabaho kahit saan, pwede magtrabaho kahit na kaninong employer. Sa duration lang ng inyong school year. Okay? Ang anak niyo, pwede niyo isama, pwede rin po isama yan. Pwedeng mag-aral dito ng libre yung mga high school and elementary. Hindi na po pwede yung college. Okay. Tama. Subject po sila dun sa tuition fees. Yung fees. Baka gusto nilang tanungin yung fees. Sagot na. So, pag mag-a-apply po tayo yung government fees, so sa yung magiging open work permit holder, sa 255 kung di ako nagkakamali na kuya. Tapos per student permit na anak niyong kasama, it's 150. Ikaw at saka ikaw na estudyante at saka anak mo, 150. Alright, meron din yung biometrics. Yeah, yung biometrics. Yeah. Pag mag-isa ka, $85, Canadian dollars times 40 something, hindi times 50. At kung dalawa kayo, automatic 170. Paano kung pamilya kayo, 5 kayong pupunta? 170 rin po ang bayad sa biometrics. Parang familiar rate na siya, no? Oo nga pala yung biometrics, 14 years old and above lang. Tama. Yung bata pa, hindi na kailangan. Tama. That's a very key thing to take note of. Okay. Next. Okay. This question number 6. So if I decide to take an MBA, what happens next? Okay, so nagdesisyon na. Okay. Sige po. Pipirma na kami yung sinabi mo kanina. Ang number 1, ano tawag doon natin? It's a service agreement po. Pinaka-kontrata nyo kumbaga na nagbabind sa amin, tsaka sa inyo, na kami ang legal representative nyo sa application. Service agreement, retainer agreement, ganyan ang mga tawag. Sa Pilipinas, kontrata. Parang hinahire nyo na yung RCIC na nandun nakapaloob kung ano yung role namin. No, basically, standard lang naman po yan. Huwag kayong mag-alala. Standard lang, lahat ginagamit po yan. Provided naman halos ng government yan. So, rest assured na maganda po ang nakasulat doon. Ang normal yung tanong doon, alam mo, Haya, kung ano? Ano po ba, kuya? Yung bang binayad sa'yo, refundable. Kunwari. Yeah, I get a lot of questions nga pong ganyan. Opo. Ano bang sagot doon, kuya? Ang sagot doon, hindi po. Generally, hindi po. Hindi po siya refundable. Yung binayad nyo doon sa servisyo ng RCIC. Sapagkat nag-effort na po yung tao. Tama. So, baka isa pang tanong nila, ano ba yung terms of payment? Depende rin sa terms of payment. Merong iba, pwedeng bayad na ng one time. Yung iba, dalawa. Deposit. Kunwari, ang bayad ay basta ganun, deposit. Tapos, on the day or a day before na i-file yun, babayaran mo na yung 50% of full. Mga ganyan. May mga terms. Nagbabalik, diba? Opo. So, say for example, sa amin na nag-take ng clients say from outside of Canada,
Canada, nag-accept kami ng payments, say wire transfer, o kaya yung mga PayPal, electronic payment services, na ganun. In terms of my conversion, parate, sometimes I'm not sure with Kuya Robs if they charge in peso value or in Canadian dollars. Yeah. Sa case ko sa Philippines, doon lang nagde-deposit, naka-declare. Nasa internal arrangement na namin kasi yun with our college, yung aming organization. Merong arrangement kasi yun. Okay. Okay, next question. Okay, number 7. What is the tip when filling up forms? Alam niyo, ito ang napakaganda kapag nag-hire kayo ng RCIC. Kasi kapag kayo lang mismo, yung tiyatawag na DIY, itong mga forms na to ang normally dito kayo nagkakamali, di ba? Kaya yung RCIC and experience. Ako, in my case, ang mga forms kasi na hinihingi sa estudyante, yung application form outside of Canada, na student application, yung family information, yung use of rep, ganyan, ano na yun sa akin eh, nasa isang questionnaire na ipadadala ko sa client. Tapos ita-transfer ko na lang yung sagot niya doon sa mga forms. So worry-free. Kaya nga kayo kumuha ng RCIC eh, di ba? So ang parang tip lang doon, you have to be honest. That's true. Kasi pag meron kayong hindi doon sinulat na correct information, baka ma-accuse kayo ng misrepresentation. Yung salitang misrepresentation, ibig sabihin nagsinungaling ka, nakita ng IRCC, nagsinungaling ka, hindi mo dineclare na may asawa ka, o hindi mo dineclare na ikaw ay na-deny na dati, o meron ka palang criminal record, hindi mo binanggit. Yan ay mamimisrep ka, made-deny ka na, mababan ka pa for applying for the next 5 years. Tama po. Yeah. So very important. Yeah, very important. Yeah. Okay. Next question. So number 8, how to look for a school? I think this is a very good question kasi sa dami ng programs and school, not just here sa BC where Kuya and Robs and I are at the moment, pero saan nga ba ang school na dapat mo? Yan ang kagandahan kapag gumawa kayo ng RCIC. Dahil ang RCIC, sanay na kung anong, at saka may experience na kung anong school yung pwede sa inyo na talaga magpo-provide ng post-graduation work permit. Tama. Dahil marami dyan nag-o-offer at meron silang mga ahente na ang pinupush nila yung school, wala namang post-graduation work permit. Okay? So pagdating mo rito, gulat ka. Akala ko may post wala. So, let your RCIC take charge. Kasi may mga factors yan eh. Ano ba yung course mo sa Pilipinas? Di doon ka sa MBA, ano ba ang, meron ka bang, pwede kang nasa Alberta, pwedeng nasa Ontario, di ba? Tama. Yeah. Meron ka bang kamag-anak doon? Kilala ka ba ron? Isang factor yan eh, di ba? Yeah, that's true. And one of the benefits na kung nag-consulta ka sa professional like us, hindi lang yung school, like as of the moment yung goal nyo, na i-consider namin. Siyempre, looking forward, dapat may PR prospect ka. So, kasama yun sa recommendation namin. When we're in the planning stage. True, oo. Kasi syempre, unwritten na parang wish ng mga estudyante ay maging PR, di ba? So, yun, medyo kino-consider din yun. Ano ngayon ang requirement sa school na yan? Oo. Normally, yung MBA, 4. Minsan 3 lang. Number 1, yung diploma nga ng college. True. Transcript of records mo nung college kahit na maraming palakol. Okay? Number 3, passport. Na matagal pa yung expiration. Number 4, yung IELTS mo. Yung score mo sa IELTS. Yan. O minsan may pang-5 pala yung resume kasi na MBA. Gusto lang experience ka na ba sa business? So, follow-up question lang din po dun, Kuya. Meron po bang mga school na say, waive ba ang IELTS? Kasi marami po sa ating nagtatanong na, kailangan po ba naming mag-take ng English test?
Meron yata eh. No, kasi yung mga schools na ano ko, na number one ay gusto talaga nila IELTS, okay? Pero may mga schools na tumatanggap ng tinatawag na Certificate of English used as medium of instruction doon sa college school mo. Oo. So, yun, tinatanggap din nila yon. Pero kasi yung mga schools na kung saan ako nagkaroon na experience na for applying my students, all ay ang gusto talaga IELTS. Mamaya, pag-uusapan natin kung bakit importante yung IELTS. Sige po. Sige po. So, okay. So, moving on. Next question. Ito, number 9. What is the letter of offer? Or what is the letter of acceptance? Ayan, dalawa yung letters na yan matatanggap yung sa school. So, gusto ko na mag-aral. Kunwari, yung client ni Haya, okay, gusto na mag-aral sa Adanak University. Okay. Alam niyo, Adanak ang company nila Haya, di ba? Adanak MBA University. So magsasabit ka na nga, kumbaga mag-a-apply ka, magsasabit ka na ng TOR mo, passport mo, diploma mo, IELTS mo, doon sa school. Pag ikaw tinanggap ng school na pwede ka, makakatanggap ka ng tinatawag na letter of offer. Offer muna. Letter of offer muna na tinatanggap ka nila. Ngayon, ano ang gagawin mo na sa susunod para makakuha ko ng tinatawag na letter of acceptance na tinatanggap ka na talaga? Kailangan mo nang mag-deposit. Ayan. Apo. Pag nag-deposito ka na, doon ka na makakatanggap ng letter of acceptance. Yung letter of acceptance, yun ang kailangan ng RCIC mo para i-apply ka ng student visa. Tama. Apo. So magkaiba po talaga, hindi yung offer yung isasubmit mo kay RCIC. It's the accept, LOA po na tinatawag. Tama? Tama. Okay. So, question number 10. What are the school intakes? Okay, so generally, yung sabihin yung pasukan. Opo. Generally, ano siya September, nagsisimula, which is, ang tawag dito, fall. Kasi fall season. Buwabagsak ang dahon. Yeah. After ng fall, September, susunod na January. Ang tawag naman doon, winter intake. Okay? Kasi nag-snow. Alright? And pagkatapos noon, sometime month of May, yun naman ang tinatawag na spring intake dahil wala ngang dahon, dahil nag-winter, nagbubloom ngayon ng mga puno. So, so September, January, and May. So up to you in terms of planning yung timeline, no? Chechempohan niyo po yung 3 intakes throughout the year po. True. Huh? Siguro follow-up question, baka gusto nyo tanongin. So, kunwari, gusto mong mag-apply ng January. Okay? Gusto mo winter, dumating kayo rito, kung approve ka. Saan ka mag-a-apply? Siguro sa akin safe yung mga 2 months before, 3 months before. Normal. So mga September, October, apply ka na. That's true po. But it will give you ample of time para makapag-prepare and True. Processing, of course. That's a good follow-up question po. Okay, next. Ito na touch upon natin to a while ago. What is the certificate of English used as a medium of instruction in school? Yun. Yun na nga. So, kukuha kayo ng English. Yung iba, wini-waive yung IELTS. Ang kailangan lang na nga, certificate na English ang ginamit doon sa iyong college days. That's true. So, personal tip, I think, magandang i-contact yung school because sometimes hindi po klaro sa website nila kung yun ay accepted or it's waived. So magandang itanong mismo na, hey, do you accept this as a substitute ng English test? Of course, napakaganda, di ba? Kung tinatanggap na lang nila yan, di ba? Sa mga kababayan pinag-uusapan natin. Sa college, alam ko tinatanggap yan eh. Sa aking experience, baka may school na tinatanggap yan. Get in touch with the registrar nung sa school mo sa Philippines, no? Yeah, that's true po.
Okay. Okay, next question. What are other documents to prepare? Ayan. So, banggit po itong kanina, ano pa po yung mga kailangan nating Ayan. i-submit? Okay, tutulungan ako ni Haya dyan. Oo. Of course. Ano yung iba dyan? So, SOP. So, NBI, kailangan po natin yun for background checks, no? Okay. Sa lahat ng kasama nyo, 18 and above, kung hindi ako mali. Yeah. True. Medical. So, sometimes maganda po na upfront magpa-medical exam para mas mabilis po yung processing. Pero pwede nyo rin pong hintayin na bigyan kayo ng medical instructions ng IRCC, right? Birth certificate, marriage certificate, yung high school diploma. And I think po, magsama rin tayo ng mga banks statement. So, financial. Yeah, financial. To show na, hey, kaya ko ngang bayaran or i-shoulder yung expenses for this application. Ano pa po, Kuya Robs, ang Meron tinatawag na SOP o yung Statement of Purpose o yung Letter of Intent na nagawa kayo ng sulat, yung iba pinapagawa, okay? Kasi wala namang, hindi naman pinagbabawal. That's true. Sa mas magaling mag-English, mag-compose, explain natin kung ano, later on, kung ano yung tinatawag na Statement of Purpose. Yeah. For sure. Okay po. So, next question. Ayun, medyo na-touch upon ko na rin to kanina. What is upfront medical exam? Okay, oo, tama, Haya. Lahat kayo na pupunta rito, kailangan ng medical exam. Ngayon, pinakamaganda para hindi ma-delay yung application nyo, huwag niyo na intayin na sumulat pa sa inyo ang IRCC, pero pwede rin yun, okay? Pero mas maganda, yung tinatawag upfront. Kaya nga tinawag na upfront. Pupunta ka na doon sa clinic or tumawag ka muna for appointment, lahat kayo magpapamedical. Yun. Tapos, magkano bayad? Normally, 12,000 yata. Mm-hmm. So the next question, may follow-up question yan. Yeah, that's true. Opo. Saan? Kaya sila pwede magpa-medical. Oh yes. Opo. Saan kayo pwedeng kumuha ng medical, what do you call this? Exams? Oo. Ikaw muna ba? Saan ka sa Pilipinas, Haya? Kami po is sa Cavite. Cavite, okay. Kasi yung tinatawag na panel of physicians na accredited ng Canada, medyo nasa, distributed naman sila sa Pilipinas. Sa Manila, meron sa Makati, St. Luke's, sa Manila, St. Luke's na clinic sila. Meron sa Cebu, may sa Davao, may sa, saan pa ba? Yeah, major cities. Baguio, ayun. Pero these panel physicians po, available yan online. So sometimes I just Google for the clients, lalo na yung mga, meron po akong clients minsan na wala sa Pilipinas, say for nasa Bangkok. Minsan ako na po yung naghahanap kung saan yung pinakamalapit sa address nila. Ako ganun din, panel of physicians, Canada, accredited. Tapos nilalagyan ko palagi ng salitang CIC. Yeah. It's dinedirect doon sa official website ng Canada Immigration, yung panel of physicians. Good luck! Yeah. Sa kukuha ng upfront medical exam. Tama. Okay. 12,000 yan each 12,000 each yan. I know, yeah. So you have to delegate for that one as well. Opo. So, next question. Ito. Ano yung common na nai-encounter na problema sa medical result? Alright. Okay. So, nagpa-medical ka. Ang common na nagiging problem dyan based on my experience, meron kang tuberculosis. Hindi mo alam na meron ka. Sa Pilipinas, common yan. Yung, hindi ko lang basta meron kang tuberculosis na hindi mo alam. Yung basta may tama yung baga mo. Yeah. Common yan. So ano gagawin kung estudyante ka? Made-delay definitely yung iyong application kasi parang magkakaroon ka pa ng schedule to take medicine at saka mag-sputum test ka. Babalik ka dun sa medical clinic mo. Okay? Alright. Yun ang problema.
Kaya, After ba nun, kailangan mong mag-retake ulit ng medical exam. hindi ko lang alam kung magbabayad ka ng 12,000 ulit pero palagay ko kasama na siya. Sputum test lang pababalikin ka. Palagay ko yung sputum test yun, baka bayaran mo yun. Yes. Pero it will take time kasi TB, you have to take medicines Yeah, that's true. It's a good one po. Okay, next. Ito, going back to IELTS. Ano ang IELTS? And what is the minimum, what is the score required? Oo, yung IELTS, mga kababayan, ito na nga yung English test, di ba? Ano ba yung meaning ng IELTS? International English something, ano? Apat yan, apat. Okay, yung speaking, yung listening, writing, at saka reading. 1 to 10 yan, okay? Ang mahirap sa IELTS kasi, yung speaking, may kaharap kang tao talaga. Tama, opo. Okay? So, ang mga tanong sa'yo dyan, who is your favorite, who is your parang idol, ina-idol na babae sa buong mundo? Something like that. Yung mga first lady, mga ganyan. Anong score mo sa kanilang lahat na tinatanggap for MBA? I believe standard, lowest is 6. Yes. You can get higher. Alam mo, may mga estudyante ako, shock ako. 9. Oh, that's very impressive. Mahirap kunin yun. 9. So, kailangan 6 ka sa 4 na band na tinatawag. So, mag-practice ka na. Okay? Tama po. Just to clarify on that, Kuya, hindi po band score yung tinitignan nila. Individual score dun sa 4 skills. Tama po ba? Tama. Tama. Okay. So, next question. By the way, ang bayad dyan, 11,000. Something like that. Yes. And all over the Philippines din yan. 11,000. Yeah, that's good. Okay. So, what are the 2 types of financial streams? Student streams. Yes. Okay. So, alam mo, ang kagandahan sa Philippines, hindi sa lahat ng bansa sa Pilipinas sino-offer to. Ang IRCC, dahil alam nila ang Canada, China, well, hindi ko lang po sa China offered. But definitely sa Philippines offered. May dalawang ways to show proof of funds. Ka. Okay, yung isa ang tawag regular stream, yung isa SDS or student direct stream. Okay? So, pag-usapan kaya natin muna yung SDS. O hindi, yung regular. Kasi, regular muna po. Regular, yung maglalabas ka lang ng bank statements. Ikaw o yung sponsors mo. So walang pinagkaiba to sa parang tourist, and hindi pala sa tourist visa. Ordinary siya dahil yun na nga, maglalabas ka ng bank statements. Kung may sponsor ka, maglalabas siya ng bank statement din. Maglalabas siya ng ID. Maglalabas siya na kung nasa Canada siya, kailangan niya ng T4, NOA. Ano pa ba? At letter of support. That's true. Okay. Na sinusuportahan ko si ganito, kamag-anak ko siya, at bakit mo siya susuportahan? Dahil gusto ko siyang maging magaling na businessman, MBA, pagdating niya sa Philippines. That's true. Yan ang regular, okay? Kasi common yan na ginagamit ng mga estudyante. Acceptable yan. Yung pangalawa, yung tinatawag na SDS o Student Direct Stream. Okay? Ito, may requirement ito. Normally, 3. Ito pumapasok yung IELTS. Kailangan may IELTS ka na 6 ang score and up. Pangalawa, nagbayad ka na ng 1-year tuition doon sa MBA program mo. Normally, ang MBA 2 years. Okay? Pero binayaran mo na yung 1 year. So, dalawa na, may IELTS ka at nagbayad ka ng 1 year. Ano yung pangatlo? Meron kang bank deposit dito sa Canada, ang tawag Guaranteed Investment Certificate o GIC. Kung mag-isa ka, 20,000 Canadian dollars. Kung may asawa ka, 24,000. Kung may anak ka, bawat isang anak, 3,000. Pwede mong taasan para mas impressive. Di ba? Ang tanong, meron ka pa bang kailangan pa ba ng letter of support? Kailangan pa maglabas ng bank statement dito sa SDS o Student Direct Stream? Hindi na. Dahil yun na nga ang financial support mo.
yung yung dalawa doon sa tatlong sinabi ko. Binayaran mo na yung 1 year at meron kang sapat na pera dito, tapos may IELTS ka. Ano ibig sabihin nun? May pera ka. Binayaran mo na yung 1 year. Di ba? Tapos meron kang pera dito na worth, kung mag-isa ka nga, 20,000. Kwento lang natin, paano mo makukuha yung GIC na 20,000 mo pagdating mo rito? Paglapag mo rito, bibigyan ka ng certain amount ng bangko. Say for example, 3,000. Parang ganon. A certain portion. Paglapag mo, 3,000. Okay? Tapos, i-divide yung natitira sa 11 months. So, bawat isang buwan, bibigyan ka ng bangko. Pwede kang releasean ng pera. Okay? Hindi ko lang na-compute. Mas kabisado ko kasi yung 10,000 dati. Nag-increase eh. Yeah, nag-increase siya nga. Opo. Nag-increase eh. Mahina ako sa math eh. Sabi ko. That's okay, Kuya. We got the gist of it. So, pagdating mo rito, meron kang malaking pera and then sa susunod na buwan, meron kang okay? So, kung ako yung approving officer, mas mataas ang chances mo of approval. Bakit? Nakita ko may pera ka sa bangko, nakita ko bayad ka na ng 1 year. At ang SDS, sinasabi nila 20 days lang daw approve ka na yung application mo. Mas mabilis po siya. Yeah. Normally, generally, pero hindi lahat ng pagkakataon. So yun ang dalawang financial streams. Very good explanation po, Kuya. Thank you very much. Okay, so next question. How many sponsors po ang pwede mong makuha as a regular student applicant? Okay, how many sponsors doon sa regular? Ang experience ko, 3 eh. Pwedeng isa kung napakadaming pera. 2 kung medyo sa tingin mong kulang pa, okay? At yung pangatlo, yung kamag-anak mo na may board and lodging. Susulat siya na dito ka titira, ganon. So magkano ang amount na kailangan? At least may 20,000 cash. So kung meron siyang 30,000, 40,000, 50,000, sapat na isang sponsor. Pero kung kulang, 2 sponsors mo. Nasaan sila located? Pwedeng 2 nasa Canada. Pwedeng 2 nasa Philippines. Pwedeng isa nasa Canada, isa nasa Philippines. Pwedeng isa nasa Canada, isa nasa USA. Isa Canada, isa whatever. Basta kailangan cash. Yes. Kasi kailangan kaagad ng, hindi pwedeng property. Bayad mo ng tuition, magbebenta ka pa ng bahay. Denied ka. So dito po sa mga sponsors na yan, since it's I'm guessing it's a regular stream, kailangan po nila nung a letter of support. Yes. Right? So pro tip po, for me, for my clients, I always get them to notarize yung mga letter of support. So it's very professional looking po. Na hindi lang siya statement na sinulat, backed up po siya ng attorney or a notary public. Yes. Yes. Okay. Alam mo, may common question yan. Kasi diba? mag-sponsor rin iba eh. Oo. Sabi na ko, Diyos ko, baka ako magbabayad ng tuition yan. Well, kung gusto mo talagang bayaran ng tuition, why not? Diba? Why not? Tama. Pero normally, talagang burden ng student pa rin yun na siya ang magbayad na. Kasi magtatrabaho naman sila rito. That's true. Opo. Lucky na lang kung merong sponsor na gano'n. Okay. So moving on. Ano na tayo? Balik tayo sa number 19. Pero 18 dito sa ating question. Hindi. Tama ba? I think we're at number 20 na po. 20 na ba? Okay. Yeah. 20 na. So, natasya pa na natin to. What are the documents na kailangan ng sponsors? Sige. Okay. So, of course, yung bank statement, kung Canadian ka, yung T4, NOA, Notice of Assessment, yung letter na napaka-importante kung ba't siya sinusuportahan. Okay? Yung letter, ano pa? Yun na. Sometimes po, we for the Canadian sponsors, nag-a-ask din kami ng, say, PR card or yung certificate ng citizenship as proof of their status. And certificate of employment. Dagdag na yes, that one too. Good one po, yeah. Okay, so next po, we also touch up on this. Dun sa student direct stream, yung funds required kung multiple kayo. Again,
kindly reiterate it po. Kuya? So, kung pumili niyo yung SDS dahil talagang mas gusto niyo na higher chances of approval, yun na nga, kung isang estudyante kayo, so dalawa, no? Kailangan meron kayong bayad na yung 1 year mong tuition sa chosen school mo. Normally, nasa roughly 20,000. 2 years kasi ang MBA. So, nasa 1 year mo. And meron ka, kung mag-isa ka lang, meron kang 20,000 na dideposito sa bangko, ang tawag GIC. Explain ba natin yung mamaya? Mamaya explain natin yon. At kung may asawa ka, plus 4,000. Kung may anak ka, plus 3,000 each child. Pero the higher, the better. Okay? Rule of thumb po yun. Okay lang na sumakto, pero the more you have financially, mas maganda pong tignan kay officer. Of course, yes. So the next question rolls in well dun po sa sinundan niya. It's the GIC. So we talked about kung ano siya, so Guaranteed Investment Certificate. Para siyang term deposit kung hindi ako nagkakamali, no, Kuya? Tama. Parang ganun siya, no? Pero a broader question, I guess, paano po kami makakakuha kung nasa Pilipinas kami? Very good question sa number 22nd question. Okay, ito yan. So, merong mamimili yung kaya napakaganda na may RCIC ka. Yung RCIC mo, magre-recommenda ng bangko, isa, dalawa, papadala sa'yo, meron ka ngayong pipindutin na link, mag-fill up ka na ng ng application mo, nag-a-apply ka for GIC. Sasagot ngayon yung bangko, okay, you are now eligible. Magde-deposito ka na ngayon. So, una muna, email lang, tsaka online. Magde-deposito ka na ngayon doon sa, or magta-transfer ka ng money doon sa binubuksan mong account na GIC. How? Sa Philippines, yung Metrobank, BDO, pupunta ka doon sa bangko nila. Make sure may bank account ka ron. Under your name. So, kung ang estudyante si Haya David, under your name. Yung money should come from that bank account under Haya David. Na estudyante okay? Na estudyante, kung si Haya David yung student. Ita-transfer mo yung pera mo in pesos sa bank account na yon. Okay? Make sure Canadian dollars okay? Kasi baka itik mo US dollars, hindi tatanggapin yan. Canadian dollars. At saka, make sure na yung location kung saan mo siya withdrawin, yung bibigyan ka ng kasi pupunta ka dun Pag na-approve ka, pupunta ka ron. Sabi mo, hey, I'm Haya David, I need some allowance. Yung pinili mong location, doon sa location ng tsaka titira. Kung Vancouver ka, doon yung branch. Baka may pili mo, Saskatchewan. That's true. So yun. So basically, paano magkakaroon ka ng bank account or money? Magta-transfer ka ng pera mula sa bank account na under your name. Hindi po pwedeng kamag-anak mo rito magta-transfer hindi po pwedeng yung kamag-anak mo kung saan papa mo or whatever. Kailangan i-transfer mo na nila sa bangko mo from US, kung nandun yung sponsor mo, ipadala sa sa bank account mo at ikaw ang magta-transfer under your name. Ayun, tapos bibigyan ka ng certificate. Yun ang kailangan ng RCIC mo na when applying for your visa application under SDS. Perfect. That's a good explanation, Paul. Ito, so we're going to go back on this one a little Number bit. 23. Number 23, yeah. Statement of purpose. Ano po yun? Ayan, yung statement of purpose, parang ito yung tinatawag nilang love letter. Yes. Parang sinusuyo mo yung IRCC na i-approve yung iyong application. Sulat siya. Number 1, nandun, introduce mo sarili mo. Number 2, bakit mo pinili ang Canada? Number 3, bakit itong school na pinili mo? Number 4, bakit itong course na to ang napili mo? Number 5, ano ba ang finances mo? Ayan, explain mo na kung gusto mong gumawa ng table. Number 5 or number 6, pinaka-importante, yung tinatawag na home ties. Okay? Gusto mong makita ng immigration officer na babalik ka ng Philippines. Okay? Ano yung mga home ties na yon? Sample, tulungan mo ako, Haya. Mga home ties na reason kung bakit ka babalik ng Philippines.
Say for example, pinakamalakas po para sa akin is kung mag-isa ka lang, punta ka dito, you have your family back in the Philippines, nanay mo, tatay mo, kung may mga anak ka, and asawa, meron kang pamilyang babalikan. True. Yeah, another thing is mga assets, ari-arian, kotse, bahay, even liquid na yung cash or so, kaya magbigay ka rin ng bank statements na sakali. Liabilities also, kung meron kang rental property or utang na kailangan mo i-cater, doon, minsan nire-recommend ko rin po siya. Ano pa kuya, ang yung iba, yung meron silang organization doon, babalikan. Number 2, meron silang employer. Na kaya nga ako nag-MBA, gusto ko ng promotion. So yun, kumuha ka ng certificate of employment na tatanggapin ka pa nila pagbalik mo. Ito napakaganda. Meron kang negosyo. Kaya ka nag-MBA. Pagbalik mo, may itatayo ka, explain mo yan. Kung ano yung strategy mo, hindi lang yung magtatayo ka ng restaurant. Hindi. Explain mo. Pagtatayo ka ng restaurant, kailangan, ito nga pala ang tip, yung reason mo sa pagbalik ng Philippines, mas malaki ang kikitain mo kaysa sa gagastusin mo sa Canada. Okay? Kasi, questionable ka agad kapag mas, ang baba ng parang return of investment mo as compared doon sa gastos mo dito sa Canada. So, kailangan yung negosyo mo medyo high-end or big time na pwedeng ma-recover yung expenses mo sa Canada. Sabihin mo, magtatayo ka ng restaurants, bakery, magtatayo ka resorts, tapos medyo detalyahin mo ng konti. Magkakaroon akong dalawang branches at meron akong chef, meron akong ganon. Medyo detalyado. Para makita nung planado. Ano pa, kasama sa home ties, kung meron kang mga iba, SSS, pag-ibig contribution, kahit na meron kang girlfriend, meron kang fiancé, and also kung meron kang pet. That is a good one po. Na they do consider sa application. Yes, because dito sa Canada, pet is part of the family. That's true po. Okay. Hey, next question. And we did touch upon it, yung mga home ties na po natin. So, following that, ano po yung tip nyo sa immigration digital photo? Yung sa digital photo naman, kung ilan na tayo, baka sumobra na tayo sa nagkulang tayo, but that's okay. Sa digital photo, alam mo ba, mga kababayan, pag kayo naman magpapapicture sa isang sanay na kumuha ng Canada immigrant visa, tourist visa, or student visa, marami yan sa mga mall. Although, merong link yan sa CIC website kung ano yung sukat. Mag-ayos naman kayo ng konti. Di ba? May konting ano man lang, ang tawag dito? Collar. Opo. Nakita ko mag-a-apply ka ng MBA yung t-shirt niya bacon. Ito ka naman paniniwalaan, gagastos ka ng 20,000 mahigit yung t-shirt mo bacon. Yeah, that's true. Bacon, yung na? It's bahay na yung parang gang na siya. That's true, kuya. Konting representation ang tawag. It takes a long way to look professional po, right from the get-go. Wala ring sleeveless para sa mga girls. Dapat at least, may collar or so. And no editing, ha? No editing. That's a good point po. Ano yun? Yun. Okay? Huwag mo papagandahin. Okay. Right. Okay. Number 26 na tayo. We're almost done. Yeah, we're almost done. So, ano ang requirements on NBI clearance? Okay. So, minsan, nire-reject nung sumusulat yung IRCC. Yung NBI clearance mo, nakalagay, no criminal record. No criminal record na nga, ba't pa sumusulat ang IRCC? Hindi. Ibig sabihin na meron kayong record. Ewan ko naman sa NBI, bakit yung susulat, no criminal record na may record ka naman. Pinababalik ka sa kapag nakasulat sa NBI clearance mo, no criminal record, no pending case, or record as stated.
you have to go back to NBI, magre-request ka ng letter of explanation. Okay? Tungkol doon sa case na yon. At baka, ang IRCC, hahalongkatin pa yon. Kailangan ng statement mo, ano ba nangyari doon sa kaso mo, baka kailangan pa ng court records, pupunta ka ba doon sa, ano mo, doon sa court na nag-handle ng case mo. Yan. True. So I guess best tip po, kung sakaling may criminal record kayo once you have your NBI clearance, have a step forward. Kung acquitted or so, get those documents already. Yes. And then include it para hindi pa isa pang makakapag-delay sa application. Oh, good idea. Oh, pag nakita mo, natanggap mo na no criminal record ka, pero alam mo may kaso ka. Doon na mismo, apply ka na kaagad, letter of explanation. Yeah, unahan mo na sila. It's a good thing to remember po. Kung tatanggapin nila yon nang wala kang sulat ng IRCC, kasi minsan NBI humihingi ng sulat muna sa IRCC. That's a good point, Kuya. Okay, so next. 27, and we touched upon this already po. Yung mga government filing fees. So for students, sa'yo and sa mga anak mo na high school or elementary, is 150 each per student permit. Yes. Work permit is 155, but to get an open work permit status, that's an additional 100. So it's a total of 255. Tama. And the biometrics na po, na 85, or if it's a family rate, 170 na isang bagsak na lang. Right. Okay, malapit na tayo. All right. So, ito, good question po. Number 28. Number 28, yes. If na-deny, is the PF and is it refundable po? Yung professional fee na binayad nyo, pag na-deny, generally po hindi. Short answer to that. Kasi nga, nagtrabaho na yung RCIC nyo. But good thing is to always check po yung retainer agreement nyo, kung ano yung terms and conditions. Yes. Yeah. Okay. So next one, ito, very relevant dun sa new regulation natin. Is the provincial attestation needed for MBA applications? Okay. Si Haya, kayang familiar so, no po. That's one of the beauties of the MBA na program. Hindi po kailangan. So, yung mga, what do you call this? College programs, mga trainings, pwede pa rin po kayo mag-apply. Pero yun po, isang measure na implemented is kailangan nyo ng attestation directly from the province. One additional burden sa mag-apply ng college lang. Yung provincial attestation. Yeah, that's true. Ako nakakita ng ganyan na attestation na yan. Bago lang kasi mga kababayan. Bago lang, actually. It's, I think, yesterday, na may nakita akong news from the BC government na in-implement na nila yung attestation nila for mga student permits na hindi MBAs. And the thing is that hindi nila i-issue yun directly sa student. They will issue it to the school first, then forward it to the student. Ganun po. At kailangan din yun sa submission pag mag-a-apply kayo ng student permit. Okay? Number 30. Okay, number 30. Ayun. What is biometrics? Ano po ba ang importansya nun? Okay, yung biometrics mga kababayan, part ng application nyo yan, makakatanggap yung, kunwari, nag-file na yung inyong RCIC na application. After a while, makakatanggap siya ng sulat na letter of biometrics letter na kailangan nyo na pumunta sa Makati. Hindi ko lang alam kung meron sa ibang lugar sa Pilipinas pero most of my clients, they go to Makati, no? Sa may Buendia Avenue. Ano ba yung biometrics? Kukuha kayo ng picture, yung parang mugshot, okay? At kukuha kayo ng fingerprints. Okay, so kailangan nyo dalhin yung sulat na yon, i-print nyo, dalhin nyo yung passport nyo, at that's it. Bawal ang bag, bawal ang cellphone sa loob nun. Pero may locker na narerentahan sa Makati. Hindi ko alam kung magkano. Or pwede nyo iwan yung cellphone nyo, bag nyo doon sa
kasama nyo sa labas na naghihintay. Mabilis lang daw po yun. You have to set an appointment para iniintay nila kayo. Yes. Paid na yun. Dahil nga $85 binayaran nyo nung nag-file kayo. Okay? Tama po, Kuya. And then for other locations in the Philippines, yun nga, dalawa po. Isa sa Makati, isa sa Cebu. So, meron din sa Cebu. Yeah. Okay, so next, question 31. How long bago mag-come out yung decision? Okay, in my experience, mabilis na yung 16 days, 17 days, 18 days, kahit na hindi SDS. Ang SDS, sabi nila 20 days, hindi rin. Nagva-vary. Ang pinakamatagal ko, would you believe, isang taon. Wow! Isang taon bago lumabas yung decision. Approve naman. Oo. Worth the wait. Alam mo kung bakit nangyari yun eh. Oo. Pero approve siya. Again, it's a case-to-case basis. Rare po, I'm guessing na ganun katagal yung inabot. Maybe po. Pero matanong ko lang, Kuya, dun sa case na yun, how did the student deal with, say for example, nalagpasan nila yung intake? How do you have to deal? Tama yun, napakagandang tanong. Renew lang siya ng renew. Yung school, mag-i-email lang yung RCIC mo, kaya napakaganda may RCIC ka eh. Yung RCIC mo ka-follow up, papadala ng panibago. Yung RCIC mo ipadadala through web form doon sa IRCC. Mm-hmm. Nag-renew nung police clearance siya, ganyan. Oo. Ayun, basta ang kagandahan doon, na-approve pa rin siya after 1 year of patiently waiting. That's true po. And with the assistance of an RCIC. Yes. Okay. So, number 32. Ito, letter of introduction. What if you're already in the airport and you failed to print it? Yung letter of introduction, tama ka, Haya, kailangan mo siya sa airport. Tatanggap yan ng inyong RCIC pag nakatanggap ka na ng, kunwari, today nakatanggap ka ng approval na decision. Yung letter of introduction, hintayin mo yun, siguro mga 1 week lalabas. 2 pages lang siya na yun na ipapakita mo, may barcode yun eh. Ipapakita mo doon sa immigration officer kasi paglapag mo dito sa Canada, ang hawak mo lang visa, student visa. Paglapag mo rito, pupunta ka sa immigration officer, bibigyan ka ng visa student permit. Paper siya. Paper, yes, that's right. Hahanapan ka, minsan not always, nung letter of introduction. Okay? Kapag nakalimutan mo siya i-print, buksan mo yung pinadala naman sa'yo ng RCIC mo yung letter of introduction, pwede mo ipakita yung nasa cellphone mo. Yeah. Meron ka. Okay, baka i-scan nila yan. Okay? Minsan hindi hinahanap. So it's good to just have it at least in a digital file. Yes. That's true. Okay. So, I think this is the last 2 questions, Nana. Okay. What is the best reasonable time to come to Canada? Or can I or my spouse work immediately upon arrival? Yun ang kagandahan sa MBA. Ikaw na bilang student, meron kang opportunity to work. Yung spouse mo, kung may kasama ka, meron siyang open work permit. Normally, ina-advise ko ay mga 2 to 3 weeks bago ka mag-school start. Pwede ka nang pumunta rito. 1 month, I think, is okay. Kailangan mo maghanap ng titirhan, settle down, ganyan. Kailan ka pwede magtrabaho only when school starts. That's true. So hindi pa kayo pwede magtrabaho pareho habang hindi pa day 1 ng class. Any recommendations po or anong mangyayari kung lumabag ka doon? You started work immediately. Kaka-record ka. Oo. At tandaan nyo, ang student permit is a privilege, So may mga condition doon. Pag nilabag mo yun ang parang you are in violation of your conditions of the work permit. Negative point against yun kapag na-assess ka na o nag-a-apply ka na ng post-graduation work permit. Ano pa ang pwedeng negative record mo? Yung bumagsak ka sa school. O sa mga subjects mo, sinipa ka ng school. Oo. Ayan, mga negative yan.
subject for disciplinary action up to pwede ma-cancel yung student permit mo, it is an opportunity na wasted. Tama. Kaya sinasabi ko palagi sa mga read your conditions of the student permit and follow it. That's a very good advice, Kuya. Again, you are here sa Canada para mag-aral, hindi magtrabaho or anything else. So you really need to put effort sa pag-aaral mo. True. Okay. So, ito, last question. Last question na tayo, mga kababayan. I know. Okay. So, number 34. Pag na-deny, are the tuition fees and the GIC refundable po? Napakalaking pera kasi yung in-invest mo, lalo na kung SDS, di ba? True. Tsaka well, number one, kung na-deny ka, wag mo muna i-withdraw. Mawi-withdraw siya kung sa mawi-withdraw. Mag-re-apply ka. Sabi nga ng iba, reapply. Hindi ko lang alam kung may limit kasi wala pa akong ganung palagi ko wala naman limit. Walang bar? Pero again, if you have multiple refusals, an approval gets further and further away from you. Pahirap ng pahirap. So to answer the question, mawi-withdraw po ninyo. Okay? It will only take time, may konting process at may konting charges. Yes. Service charges. Okay. All right, Kuya. That's a very tedious, very informative back and forth ng questions. Pero yeah, I hope marami po sa ating makapulot ng valuable information pagdating sa MBA applications, no? So we're inviting everyone sa Philippines na qualified college graduate come to Canada to study MBA and be very happy to assist you. Haya, sa kanila mako-contact kung sakasakali na gusto kanila for the student application. So, yeah, we have a website. We also have a Facebook page, and usually dun po nag-reach out sa amin yung mga clients namin kahit nandito sa Canada and also from the Philippines. I have my number as well, and you can just text me or so through that na nasa Facebook page din namin. So you can also Google us. You can just put Adanak and our website will be there for you to access. Thank you so much. And ako rin po, immigration consultant. My email is rgc_canada@yahoo.com and my company is RGC Immigration Services. Okay, thank you so much, Haya David. Napakagandang araw at dahil maraming natutunan at nakasama ka namin as co-host. That's true. Likewise, Kuya. Very happy to have this opportunity. And marami rin ako natutunan. Kahit na ba professionals tayo, it's always a learning opportunity once you talk with your colleagues. That's right. All right. Thank you so much, everyone. And that's a wrap. Thank you for ABC All About Canada, program that informs, educates, and inspires our fellow kababayans with important concerns happening in the Philippine-Canadian communities. Pilipinas, punta po kayo dito bilang MBA student, a pathway for a permanent residency, gaya nga nasabi nila. This is your host, Rovi Canono, and thank you, our co-host, Haya David. Yes, thank you so much as well, guys. Yes, and we'll see you again.